Nagulat si Usato sa sinabi ng babae, ngunit si Suzune ay mas may pakialam at mas naaliw sa itsura nito. Sinaway ni Usato si Suzune at pinaalala naman ng babae na kailangan niyang ibaba ito. Nagpakilala siya na si Amako at mariin niyang hiniling na mag-usap sila sa ibang lugar. Sa ibang lugar, pagod na ang kabalyero mula sa pagsasanay kay Rose. Tinukso siya ng iba dahil siya ay mabagal, ngunit ayaw niyang mahambing sa mga halimaw na tulad nila. Nainis ang mga lalaki at humingi ng respeto habang iniiwan nila ito. Bumagsak ang kabalyero at nagsimula ng sumuko, ngunit lumitaw si Rose para bigyan siya ng motibasyon. Dinala ni Usato sa bahay ang babae at hindi mapigilang humanga ni Suzune sa kanya. Nag-aalala si Usato kung magiging problema si Suzune kay Amako, ngunit ayos lang siya rito dahil alam niyang itatago ng bayani ang lihim. Nagulat si Usatong alam ni Amakong bayani si Suzune, ngunit hindi lang iyon ang lahat ng kanyang nalalaman. Marami din siyang alam tungkol kay Usato at sa kanyang healing magic. Gusto ni Usatong malaman kung bakit pinakita niya ang pangitain ng pagkamatay ng mga kaibigan na ikinagulat ni Suzune dahil ito ang unang pagkakataong narinig niya ito. Sinabi ni Amako na kinailangan niyang ipakita yon kundi ay mawawasak ang buong bansa. Ipinaliwanag ni Amako na ang kanyang magic ay nagpapahintulot sa kanyang makita ang hinaharap. Naghahanap siya ng healer kaya't nilisan niya ang Beastlands. Ang Beastlands ay napakalayo ngunit wala siyang ibang opsyon dahil nais niyang iligtas ang ina. Mga tao lang ang nakakagamit ng healing magic, ngunit kahit saan maghanap si Amako ay hindi niya ito matagpuan. Tinukoy ni Usatong si Orga at Ururu ay mga healer, ngunit sinabi ni Amako na hindi sila nakakalaban. Si Rose lang ang nag-isang tumugma sa hinahanap niya, ngunit talagang nakakatakot ito at nakita na ni Amako sa pangitain ang pagtanggi ni Rose. Pero alam na agad ni Amakong sasamahan siya ni Usato, kaya naman pinakita niya dito ang hinaharap. Hiniling ni Amakong samahan siya nito sa Beastlands upang iligtas ang ina, ngunit ipinaliwanag ni Suzune sa ngayon ay napakahalaga ni Usato sa bansa. Biglang nagulat ang lahat nang maisip ni Usatong maaaring may paraan na siya ay makatulong. May misyon silang magdala ng mga liham sa ibang mga bansa, at marahil ay may paraan na siya ay makahinto sa Beastlands upang tumulong. Nagtungo si Usato upang humingi ng pahintulot at sinabihan si Amakong sumigaw kung may gawing kakaiba si Suzune. Nang sabihin ni Usato kay Rose ang tungkol sa babae, inutos niyang agad nila itong sabihin sa hari. Ang mga nakakakita ng hinaharap tulad ni Amako ay napakahalaga sa mga Beastman, kaya kung malalaman nilang nandoon ang isa, maaari silang atakihin ng mga ito. Ngunit hindi ito masama sapagkat nangangahulugan itong maaaring payagan ang kahilingan niyang pumunta sa Beastlands dahil dito. Pagbalik ni Usato, agad nakita ni Amako ang hinaharap at alam na niyang kailangan nilang maghintay sa desisyon ng hari. Nainis si Suzune sa kanilang malalim na koneksyon dahil hindi na nila kailangan ang mga salita upang mag-usap, ngunit iniisip lang ni Usatong siya'y isang uslak tulad ng lagi. Uwi na si Amako at nagpasalamat siya kay Usato. Pinasalamatan rin siya ni Usato dahil siya ang dahilan kung bakit ligtas ang mga kaibigan. Nang gabing iyon, nainsulto ang isa sa mga lalaki nang hindi galawin ng kabalyero ang kanyang pagkain. Hindi siya interesado na makipagkaibigan, ngunit dumating si Usato't sinabihan siyang kumain. Napagtanto ng kabalyerong ang impyernong iyon ay hindi matatapos kaya't dapat siyang bumalik sa bilangguan. Biglang nagbigay si Usato ng journal tulad ng kanya at ipinayo na subukan niyang isulat doon ang lahat dahil mapapagaan noon ang kanyang pakiramdam. Nagsimulang makinig ang kabalyero at kumain na rin. Simula noon, nilalagay na ng kabalyero ang lahat sa kanyang journal. Ang pagsasanay ay mahirap at noong siya'y tumakbo kasama si Usato ay nagulat siyang hindi ito nauubusan ng hininga. Para sa kanya, siya ay hindi tao. Isang araw, may narinig siyang kakaiba sa gubat kaya't nagpa siyang tingnan kung ano yon. Lumalabas na yon si Usato. Dinudurog siya ni Rose ngunit nagulat ang kabalyerong makitang buhay pa rin ito matapos ang pagpapahirap. Sinigawan siya ni Rose na galingan ang pag-iwas at sumagot ito na hindi siya makakaiwas kung binabago niya ang direksyon nito. Nagtalo ang dalawa, ngunit sinabi ni Rose na huwag siyang magreklamo hanggat hindi pa niya naiwasan ang mga suntok nito. Bihasa pa lang siya sa pagtanggap nito, kaya't kailangan pa nilang magsanay hanggang sa makaiwas na siya rito. Nagulat ang kabalyero nang biglang maglaho si Rose, ngunit mas lalo siyang namangha nang makitang nakaiwas si Usato sa atake nito. Ngunit nagdiwang ng maaga si Usato at tinamaan ng isang sipa. Pero dahil nagawang iwasan ni Usato ang unang atake, ay pinahintulutan siya ni Rose na bumalik sa kanyang normal na pagsasanay. Gulat pa rin ang kabalyero kaya't sinabi ni Rose na ituloy ang pagsasanay sa ilalim ni Usato.
Sinabi ni Usato kung gaano kamamaw si Rose, ngunit sa palagay ng kabalyero ay kitang-kita rin ang pagiging halimaw ni Usato. Napagtanto ni Usato na ngayon pa lang niya itatanong, kaya hiningi niya ang kanyang pangalan. Sinabi niyang siya si Felm, ngunit ipinaliwanag na marami ang hindi tumatawag sa kanya nito. Biglang dumating si Blurin para mag-ehersisyo, ngunit nainis si Felm na ibinigay niya ang pangalan sa unang pagkakataon pero hindi man lang niya ito ginamit. Abala na si Usato sa pagtakbo kasama si Blurin kaya't sumunod si Felm dahil ayaw niyang magpatalo. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Usatong sinagad ni Felm ang sarili nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Pero ginamot naman niya ito upang makatulog. Nagtataka ang mga lalaki kung ano ang ginawa niya sa kawawang babae, ngunit sinabi ni Usato na tumakbo lang siya ng normal. Sinabi ng mga lalaki na ang normal ni Usato ay hindi normal para sa iba, ngunit nagalit si Usato. Ipinuntong mas tao pa siya kumpara sa kapitan. Naghandang mag-away ang mga lalaki, ngunit pinahinto sila ng naiinis na kapitan. Ginamot ni Usato ang sarili at lahat sila'y humingi ng paumanhin. Di naglaon, si Felm ay nagising na gutom at narinig na makikipag-usap si Usato sa hari tungkol sa paghahatid ng mga liham. Kinabukasan, tumakas si Felm mula sa bahay. Sa utos ni Rose, sinama ni Usato si Amako upang makipag-usap sa hari. Agad nagpasalamat si Haring Lloyd sa babae dahil tinulungan niya ang kahariang hindi mapasa kamay ng hukbo ng Demon Lord. Nais niyang suklian ang kagandahang loob nito kaya't pinayagan niya si Usatong bumisita sa Beastlands kasama si Amako. Nagpasalamat si Usato sa hari at malinaw na nagagalak rin si Amako. Ibinigay ni Welchie ang mga detalye at ibinunyag na pupunta siya sa 4 na mga bansa. Ang unang 3 ay upang maghatid ng mga liham at ang huli ay papunta sa Beastlands. Sasamahan sila ni Welchie, Kazuki, at Suzuni sa unang bansa, ngunit si Usato at Amako na lang pagkatapos nito. Pero silang dalawa ay sasamahan ng 2 kabalyero at hahayaan si Usatong pumili kung sino. Nagulat si Aruko nang marinig na pinili siya ni Usato at ipinaalala niya ritong siya'y pabaya. Ipinaliwanag ni Arukong maaari lang niyang protektahan ang isang bagay kaya't siya ang nagbabantay ng mga gate. Inakala ni Usato na tinatanggihan ni Aruko ang hiling ngunit nagpasya si Arukong iwan na lang ang tungkulin ng pagbantay ng gate sa mga kasamahan. Pumayag si Aruko na sumama at nangakong poprotektahan si Usato at Amako ng kanyang buhay. Para sa isa pang kabalyero, nakapili na rin si Usato at tumuro sa isang direksyon. Nagulat ang lahat dahil makikita lang ang masayang si Blurin na nakikipaglaro sa isang paru-paro. Sa ibang lugar, si Felm ay tumatakbo para sa kanyang buhay habang hinahabol siya ni Rose. Pinalipad siya ni Rose dahil galit itong sinubukan niyang tumakas. Iniisip ni Rose na baka sinubukan niyang bumalik sa Demon Lord upang ipaalam ang mga liham na dadalhin ni Usato, ngunit itinanggi niya ito dahil patungo si Felm sa kabilang direksyon. Ibinunyag ni Felm ang tunay niyang layunin at nagtataka kung bakit hindi nababahala si Rose sa pagpunta ni Usato sa ganun kalayo. Ipinaliwanag ni Rose na hindi siya nababahala dahil si Usato ay isang healer na halos kasing galing niya. Hindi siya madaling mamamatay, ngunit nagulat si Rose na tila nababahala si Felm para dito. Inakala niyang baka sinubukan ni Felm na sumama sa paglalakbay nito, ngunit lubos na itinanggi yon ni Felm. Sinabi ni Felm na napapagod lang siya sa lahat ng pagsasanay, ngunit nagpasya si Rose na ipakita sa kanya kung ano talaga ang pagod at iniutos sa kanyang tumakbo pabalik sa bahay. Binanggit ni Usato kay Felm na aalis siya kinabukasan at inakala niyang ikalulungkot iyon ni Felm. Binigyan siya ng sipa ni Felm at ibinunyag na hindi patas na siya ay makakatakas sa nakakapagod nilang pagsasanay. Inilabas pa ni Felm ang kanyang inis at tumakbo palayo. Dumating si Rose upang sabihin na ang paglalakbay na ito ay hindi tulad ng anumang naranasan niya noon. Ang katotohanan nito ay ang healing magic ay minamaliit sa maraming lugar. Gusto ni Rose na bugbugin ni Usato ang sinumang makatagpo nitong ganoon mag-isip. Hindi nagulat si Usato na gusto siya nitong paggamitin ng karahasan, at ipinunto ni Rose na yon ang pinakamabisang paraan upang ituwid ang ganoong mga tao. Naging seryoso si Rose para ipuntong ang paglalakbay na yon ay babaguhin si Usato sa mabuti man o sa masama. Ngunit naniniwala siya rito at inaasahan ang magagandang bagay. Natuwa si Usatong marinig iyon at inamin niyang lubos siyang nagtitiwala kay Rose. Muli niyang ipinahayag ang kagustuhang patuloy na mabuhay sa mundong iyon kasama si Rose at mga tao sa kaharian. Nagtungo si Usato upang magpaalam sa magkapatid at nagpaalam na rin si Amako sa kanyang tagapangalaga. Nagpaalam ang mga bayani sa prinsesa at sinabi ni Celia na naniniwala siya sa mga ito.
Nagsimula na ang kanilang paglalakbay at napaisip si Usato sa pakikipagsapalarang naghihintay sa kanila. Makikita naman ang mga maaari nilang harapin pati ang pangkat ng mga bago't interesanteng mga karakter. Sa malapit, pagod na si Felm at nagtaka kung saan siya dadalhin ni Rose. Pinagmasdan ni Rose ang pag-alis ng grupo at nakita siya ni Usato. Sinabi ni Rose na tigilan ni Felm ang pag-aaksaya ng oras at nagpatuloy na sila sa pagsasanay. Kinuha ng mga kaibigan ang atensyon ni Usato at muli siyang nag-focus sa paglalakbay. Nasanay na si Usato sa pamumuhay sa mundong iyon at ngayoy handa na siyang sumabak sa pakikipagsapalarang napupuno ng misteryo at pananabik.